Hi, good day. Kumusta? Today, ang topic na i-discuss ko ngayon is why is it important to know real estate terms? So, bago ako magsimula, magpapakilala muna ako sa iyo. I am Precious Ann Gonzalez. I'm one of the sales manager in Jico Gold Realty, and I have 5 years experience in real estate industry. So, ready ka na? Let's start. Okay, real estate common terms. Ito yung mahalagang bagay na kailangan mo at malalaman mo ngayon. Okay, next, real estate definition. Real estate comprises physical assets like land, buildings, and structures, including natural resources and fixtures. So, ibig sabihin, lahat ng nakikita mo araw-araw or yung anything na iba't ibang gusali na nakatayo sa lupa o sa mundong ibabaw, yan po ay real estate definition. Okay? Next is what is real estate? Ano nga ba ang real estate? May tatlong ginagamitan ang real estate. Katulad ng residential, commercial, and industrial. Residential, yan ay single family homes, duplex, and townhomes. Ayan yung mga tinitirhan o tirahan ng mga tao. Commercial, office buildings, gas station, and shopping centers. Ayan yung pasyalan. Okay? Industrial, factories, power plants, and warehouse. So, dito nanggagaling yung iba't ibang produkto o product. Okay? Sa mga factories or warehouses. Okay? Yan po ay ang real estate. Okay? Iba't ibang pinagagamitan pero iisang real estate. So next is realty. Realty refers to real estate or real property encompassing land, buildings, and other permanent structures. So ibig sabihin, realty, ito yung mga bumubuo o nagde-develop ng iba't ibang building sa mundo, iba't ibang mga nakatayong gusali. Sila po yung mga bumubuo nun. So ibig sabihin, in short yun ang realty. Okay, ulitin ko. Ang realty, sila yung mga nagde-develop o bumubuo o gumagawa ng isang proyekto. Okay? Next tayo ha. Real estate broker. Ito yung mga taong lisensyado at professional. Sila yung may mga karapatan na makipag-transact sa mga sellers or renters. Okay? Ng mga property. Okay? So, for example na lang natin is yung teacher. Okay? Teacher sa school. Hindi pwede kung sino-sino yung mga magtuturo sa estudyante. So, kailangan licensed professional teacher, no? Sa real estate naman, o sa mga property naman, is licensed broker. Okay? Sila yung mga nag-offer ng property. So, real estate salesperson, slash sales agent o property specialist. Sila yung mga binigyan ng right ng mga sales broker upang makipag-negotiate sa mga clients or buyer. So sila yung nakikipag-transact. Sila po yung nag-o-offer ng mga property investment. Okay, nagbebenta ng kondo ang real estate sales person or mga iba't ibang property investment, hindi lang condo, may mga townhouse or lupa. Okay, in short, real estate salesperson. Next is developer. Developer, ito yung mga bumubuo o nagkikreate ng mga company upang makabuo ng mga real estate project. Okay, especially si 8990 Housing Loan Development Corporation, ayan po ang ating developer. Okay? Intindihan ba? Ulitin ko, si 8990 ang ating developer. Okay, the rest with community developers, SMDC, isang sikat na developer din sa Mundo, Mega World, Ayala Land, Empire East. Okay. Ulitin ko, si developer ay bumubuo ng real estate mga project. Okay. Townhouse. Okay. Ang townhouse po ay ang mga bahay na dikit-dikit. Okay. Ito yung mga ilang
dalawang palapag, pangatlong palapag. O, ito yung mga matataas na bahay. Yan po ay townhouse. Okay? Row house. Ang row house ay katulad lang ng townhouse. Pare-pareha silang magkakadikit na bahay, pero ang row house ay mababa ng kaunti sa townhouse at maliit ang sukat. Okay? Mas malaki ang townhouse na sukat kesa kay row house, pero pare-parehas lang silang magkakadikit na bahay. Okay, house and lot single detached. So, ibig sabihin, ang single detached po ay mag-isang bahay lang, walang kadikit. Sila ay magkakahiwalay na bahay. Ayun ang house and lot single detached. Okay, naiintindihan mo ba ako? Okay. Bungalow house. Ito ang bahay na isang palapag lang o ground lang siya. Wala siyang taas. Ito ay maraming pamilya at malaki ang sukat. Okay. So, ayun ang ibig sabihin ng bungalow house. Okay, next is apartment house. So, ang apartment house, kung nakakita ka ng malalaking building o familiar ka na sa apartment house, ayan yung iisa lang ang may-ari, pero iba't iba ang taong nakatira sa apartment house. Kasi yan yung mga nangungupahan. Yan. Apartment means nangungupahan or paupang bahay. Okay, iba't iba yung mga nangungupahan na iba-iba yung nangungupahan na tao, pero iisa lang yung may-ari ng apartment house. Okay, next. Condominiums. Okay, condominiums, ito yung mga private property. Okay, pag sinabing private property, ito yung may sari-sariling kwarto o kondo na merong title o titulo. Ito yung may mga unit owners. Okay? Iba't iba ang may-ari. Okay, yan po yung tinatawag na condominium. Building siya, katulad din ng apartment, pero ito ay kakaiba lang is meron silang titulo, okay, title. Ba't ibang may-ari ng kwarto. So, next, okay, naiintindihan mo ba ako bago tayo magsimula? Mag-next. Okay. Okay. Total contract price. Total contract price, ibig sabihin, ito yung kabuuhang presyo. O bakit nga ba paano nga po ba nabuo ang presyo? So, ito yung mga pinaggawaan or uh, gumawa. Okay, yung mga pinaggawaan at yung mga pinaggawa dito. So, material cost, ayan po yung mga pinanggawa. So, yung labor cost, ayan naman yung mga paggawa sa kanya. Okay? Kaya nabuo ang presyo. Kabuuang presyo ng property. Okay, niintindihan mo ba? Total contract price, ayan yung kabuuhang presyo. Okay, next. Financing, ito yung right way ni client na mas matulungan siya ni developer upang um, makakuha o makapagbayad ng maayos. Ito yung right way ni client na matulungan siya ni developer na makapagbayad. So, financing means hulugan po. So, na-explain ko naman sa iyo yung total contract price, kabuuang presyo, pinasok sa financing para makapagbayad siya ng maayos. Okay? Ito yung right way ni developer para matulungan si client natin. So, pwede niyang applicable sa pag-ibig. In-house financing is direct yan sa ating developer. And then, si bank. No? Ulitin ko, financing is hulugan. Down payment equity. So, down payment, ito yung tinatawag na
paunang bayad or initial para makalipat si client or para ma-reserve sa kanya yung gustong-gusto niyang property investment para sa kanya mapunta, kailangan niyang magpaunang bayad. Okay, down payment is ito yung paunang bayad. Okay, next. Monthly amortization. Ang monthly amortization, napag-usapan natin yung TCP, kabuong presyo, pinasok sa financing fee para maging makayanan niyang magbayad, no, hulugan. And then, dumaan tayo sa paunang bayad para sa kanya mapunta yung property, kay client mapunta yung property. And then, magkakaroon ng remaining balance or meron pang natitirang balanse na huhulugan, which is kaya pinasok niya sa financing, kaya magkakaroon ng monthly amortization. So, ang monthly amortization is merong period date. So, ibig sabihin, merong due date. Okay, example, ito sa date, no? January 1, nag-reserve si client or nag-down payment. O, the next month is February 1. Okay, the next month, ganun ulit. Okay, yun ang monthly amortization. Installment ang tawag. Okay, next. Condo dues and monthly dues. Okay, anything na gated community. Yes, meron pong association dues. Kadalasan na tinatanong ng client natin kung meron po bang hidden charges. Opo, ma'am, sir, meron po. Ayan po yung in short, nagiging sahod ng mga staff ng property. Okay? Katulad ng mga security guard, janitor, ay yung mga nagko-collect ng mga basura, naglilinis ng wall. Okay. Ayan po. Napupunta po ang association dues sa sahod or sinasahod po yan ng mga staff. Okay. Pag private property po, may association dues. Okay, next. Real estate tax, ito yung pinakamahalaga na kailangan na hindi makalimutan ni client na magbayad ng tax sa gobyerno. Aware naman yan si client, lahat ng property ay merong tax. Okay. Next is different kinds of unit. If nakikita mo tong first picture natin, yung bare unit. Okay, ayan yung itsura ng bare unit. Wala siyang halos na gamit, hindi siya painted, and wala rin siyang, sementado lang siya. Okay, yun po ay bare unit. Okay, unfurnished, ito yung may painted and floor na rin siya, pero wala siyang gamit. Okay, they call unfurnished. So, ang fully furnished naman is kumpleto na. May mga gamit na siya. Okay, kumpleto na lahat. Ayan yung fully furnished. Pero yung kadalasan ina-offer natin is puro unfurnished. Okay, don't forget this picture ha. Yung mga different kinds of unit. Okay. Next, amenities. So, ang amenities, something that helps to provide comfort, convenience, or enjoyment. Okay? Si client, mas mapapadali ang buhay kapag may amenities. Bakit ba mapapadali ang buhay, ma'am sir? Dahil po, mas malapit sa kanya yung mga fire exit, amenities po yan, yung elevator, CCTV, just like anything. Okay? Mga amenities po yan. Hindi lang basta, ang pagkakaalam kasi ng mga kliyente natin, amenities is like yung pool, clubhouse, basketball amenities. Hindi po. Okay, amenities din po yung mga fire exit and elevator. Kasi convenient, malapit po sa kanila is, and mas masaya para sa kanilang mag-avail ng property kung may amenities. Okay? Next is perpetual ownership. Ito yung no ended, walang limit, no expiration. Ito yung habang buhay na pagmamay-ari. So, perpetual ownership po lahat ng ino-offer natin na rent-to-own. Okay? So, possible nila itong maipamana sa kanilang anak or mga apo. So, ayun po yung tinatawag na perpetual ownership. Okay, gets?
o habang buhay na pagmamayari. Okay, next is, these are the reason why it is important for us to know real estate key terms. So, syempre, since nalaman mo na lahat yung mga terms, mga common terms ng real estate, so, ito na yung mangyayari sa'yo ngayon, no? Makakapag-close deal ka, ayan, makakapag-sale ka, mapag-sell ka, and masosolve mo. Siyempre, since nauunawaan mo na at naiintindihan mo, mabilis ka nang makakabenta. Okay? Did you learn? Okay, kung natuto ka sa aking live ngayon, pwede kang magtanong kung may mga katanungan ka pa. You can comment this under below. Okay? Lahat ng tanong mo, sasagutin natin. So, ayun lang. Okay? So much appreciated and thank you very much. See you at the next video. See you.